Naisip niyo na ba kung paano gawing seryosong negosyo yung hilig niyo sa digital arts? Well, welcome sa paghihimay natin ngayon ng isang napaka-interesting dokumento. Isipin niyo na nandito tayo sa isang business pitching room, parang Shark Tank, dahil bubusisiin natin itong detalyadong project proposal na ginawa ni Rodrigo N. Abasola noong Mayo 2026. Ang big idea niya, isang home anime production business. Dito natin makikita kung paano ba talaga tinatransform yung passion sa digital arts at multimedia para maging isang formal at talagang kumikitang negosyo nang hindi man lang umalis ng bahay. Napakaganda ng pagkakalatag ng proposal na to, kaya let's dive right in. So, para sa roadmap ng pagsusuri natin ngayon, 4 na bagay ang titingnan natin. Una, yung mismong vision para sa anime studio. Pangalawa, alamin natin ang mga kagamitan at kung magkano ba talaga ang startup costs. Pangatlo, bubusiin natin yung buwan ng financial projections, yung kitaan, 'di ba? At pang-apat, alamin natin kung sino ang target market at ano ang mga benepisyo nito. Simulan natin sa unang bahagi, ang bisyon para sa anime studio na ito. Bago tayo magbilang ng pera at mag-compute ng gastos, kailangan muna nating intindihin kung ano ba talaga ang gustong itayo ni Rodrigo rito, di ba? Hindi lang kasi ito basta simpleng hobby room na may computer, seryosong production hub ito. At dito pumapasok yung isang napakagandang tanong para sa inyo na mga aspiring entrepreneurs na nanonood ngayon. Magkano nga ba talaga ang kailangan para magtayo ng isang literal na kumikitang anime studio nang hindi ka umaalis sa bahay? Kasi madalas nating isipin na, nako, kailangan natin ng malaking building o kumpanya para makabuo ng dekalidad na animation. Pero sa proposal na to, sasagutin natin kung paano posibleng gawin yung buong setup sa loob lang ng sarili mong bahay. Gaya ng nakikita nyo, hindi lang ito space para mag-drawing. Isa itong fully fledged na multimedia production hub. Nandoon na yung 2D animation at paggawa ng anime, syempre, yun yung pinakapuso ng studio, pero hindi sila tumitigil doon. Meron ding voice-over recording, live streaming, mismong paggawa ng multimedia content, video editing at pati na rin paggawa ng social media animation ads. Ang ultimate vision ni Abasola dito ay makabuo ng isang one-stop shop, isang kumpletong ecosystem na kayang suportahan hindi lang ang mga independent creators, kundi pati mga online educators at maliliit na negosyo. Okay, lipat na tayo sa pangalawang bahagi, kagamitan at startup costs. Dito na papasok yung reality check natin. Now, ang talagang interesting dito ay kung saan ba talaga napupunta yung bulto ng pondo. Sa buong listahan ni Abasola, makikita mo yung mga typical na gastos, gaya ng acoustic foam, ergonomic chairs, audio mixers, mga ganyan. Pero tingnan niya kung ano ang talagang kumakain ng budget, yung high-performance tech. Nakalista dyan, 2 Intel i9 high-end animation computers na nagkakahalaga ng 190,000 pesos. Tapos may DSLR camera pa na 45,000 pesos, 2 digital drawing tablets sa halagang 36,000 pesos, at syempre yung editing and animation software suite na nasa 25,000 pesos. Ibig sabihin lang nito, hindi talaga nagtitipid ang negosyong ito pagdating sa kalidad ng teknolohiya. Kasi nga naman, ito yung literal na makina ng buong operasyon nila. So, kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng yan, kasama na yung mga soundproofing, wiring, pagpapakabit ng mabilis na internet, at iba pang miscellaneous na gastos, ito yung lalabas na total project cost. 538,000 piso. 538,000 pesos. Isang napaka-specific at makatotohanang numero, di ba? Oo, malaking pera ito. Pero para sa isang kumpletong multimedia studio, napaka-grounded at kalkulado ng puhunan nito. Lalo na kung iisipin nyo na pinababan ng sobra yung kapital dahil zero, as in wala, silang babayarang upa para sa commercial space. At diyan na tayo papasok sa pinaka-exciting na part, ang ikatlong bahagi, buwan ng financial projections. Dito na natin pag-uusapan ang kitaan. Dito natin makikita kung paano ba mababawi yung 538,000 pesos na puhunan. Pansinin niyo yung napakalaking pagkakaiba ng 2 bar na ito. Sa kaliwa, yung tinatang buwan ng operating expenses o yung gastos ay nasa 23,000 pesos lang. Kasama na dyan ang internet, kuryente, maintenance at pati marketing ha. Bakit ang baba? Kasi nga nasa bahay lang ang studio, kaya halos walang overhead. Tapos tingnan nyo sa kabilang banda, ang tinatang buwan ng kita ay kayang pumalo sa napakalaking 221,000 pesos. Nakakagulat, di ba? Yung ganitong setup, mababang maintenance cost pero napakataas na potensyal sa kita, ito talaga yung pinaka-core na lakas ng buong proposal. Baka itanong nyo, paano ba aabot sa 221,000 pesos ang kita sa isang buwan? Well, hinihimay mismo yan ng data sa proposal natin. Tingnan niyo yung pinakamalaking bahagi dyan.
80,000 pesos agad ang nanggagaling sa 8 2D animation projects pa lang na nakarate sa 10,000 pesos bawat isa. Sunod dyan yung anime character design para sa 15 kliyente na magdadala ng 45,000 pesos. Tapos dagdag pa natin yung social media ads, video editing at yung live streams pati voiceover. Ang point dito, hindi sila nakarely sa iisang serbisyo lang. Meron silang 5 magkakaibang income streams na lahat nag-aambag para ma-hit yung target revenue buwan-buwan. So, ang pinaka-crucial na point talaga rito ay ang numerong ito. Kung ibabawas natin yung 23,000 pesos na gastos mula sa 221,000 pesos na gross income, ang makukuha nating tinantyang buwan ng net profit ay 198,000 pesos. 178,000 piso malinis. Para sa isang negosyong nasa bahay lang, this is literally a massive success. Ipinapakita nito kung gaano ka-profitable pasukin ang digital media industry ngayon. At ang numerong ito ang magsiset ng stage para sa pinaka-importanting metric, lalo na kung ikaw ay isang investor. 4 hanggang 6 na buwan. Yan ang tinansyang return on investment o ROI period. Sa madaling salita, in less than half a year, mababawi mo na ng buo yung puhunan mong 538,000 pesos. Ngayon, isipin nyo from an investor's mindset. Yung ganito kabilis na ROI period ang magpapatunay na itong proposal ni Abasola ay hindi lang basta isang pipe dream. Isa itong napaka-scalable at highly sustainable na business venture talaga. Okay, mag-zoom out tayo ng kaonte at pumunta sa ating ika-4 at huling bahagi, target market at mga benepisyo. Ngayong nakita na natin yung mga numero, ang susunod na logical na tanong ay, sino nga ba talaga ang bibili ng mga serbisyong ito? Well, nandyan ang mga YouTubers at online streamers na palaging kailangan ng professional video editing. Nandyan ang mga paaralan at educators na naghahanap ng engaging digital learning materials. Siyempre, pati rin yung mga negosyong kailangan ng animated ads para mapansin sila sa social media at mga influencers din. Kaya napaka-feasible ng business model na to eh. Sumasabay siya mismo sa kasalukuyang pagsabog ng demand para sa digital content at e-learning. Literally, desperado ang mga market na ito para sa mga professional na multimedia services. At this brilliantly illustrates kung paano higit pa sa pagkakakitaan ang proyekto ni Abasola. Tingnan nyo, on one side, oo, nandoon yung ekonomikong benepisyo. Nagge-generate ito ng magandang income para sa mga freelancer at pinapalawak ang ating digital entertainment industry. Pero on the flip side, napakalaki rin ng social na benepisyo niya. Ang isang studio na ganito ay sumusuporta sa malikhaing sining, nagpo-promote ng digital storytelling at higit sa lahat, nagde-develop ng mga sarili nating lokal na talento sa animation. Isa itong absolute win-win situation para sa negosyante at sa komunidad ng mga artist. Kaya bago tayo magtapos sa paghimay ng proposal na ito, gusto ko kayong iwanan ng isang katanungan. Sa nakita nating napakababang overhead cost dahil nga nasa bahay lang at sa patuloy na pag-boom ng demand para sa digital content, ang mga ganito bang small-scale multimedia businesses ang tunay na kinabukasan ng sustainable na digital production? Siguradong mapapaisip ka kung gaano ka-feasible yung sarili mong mga creative business dreams, di ba? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuri natin ngayon. Hanggang sa muli!